Ngayon, malugod na tanggapin ang nobyo ko sa entablado. At ngayon, hayaan mo akong ipakilala, ang nobyo ko, ang tagapagmana ng Korporasyon Sutton, Leo Sutton. Ang ilang tao ay hindi alam ang kanilang lugar. Matagal ko na sinabi sa iyo, ikaw at siya ay hindi talaga mula sa parehong mundo. Ngayon, nakikita mo na ba ang agwat sa pagitan ninyong dalawa? Liam, tingnan mo ang iyong kahabag-habag na kalagayan. Hindi ka kailanman naging sapat para sa kapatid ko. Umalis ka, at huwag kang magpahiya dito. Stella, ano ang nangyayari? Sir, umalis ka na. Kailangan kong pumunta sa taas at magtanong. Pakawalan mo ako. Mga binibini at ginoo, ako ay ang nobyo ni Stella, Leo Sutton. Ngayon, sa espesyal na okasyon, gusto kong mag-propose sa babae na mahal ko. Hindi. Stella, pakasal ka sa akin? Stella, hindi ka dapat sumagot ng oo. Oo, papayag ako. CJ, naiintindihan ko. Tatay, Ang kumpanya na itinatag ng mahal mong anak, Grupo Luminar, ay nag-announce na ng appointment ni Stella Reed bilang Pangulo. Narinig ko, Liam mismo, itinatag ang kumpanya para sa Stella. Tama. Liam ay kasalukuyang sa piging ng pagbabalik ni Stella at plano niya ngayon, opisyal na ipasa ang kumpanya sa kanya. Ang Liam natin, talagang nagbago siya. Sa murang edad, ang talento niya sa negosyo ay napakakahanga-hanga na. Hindi lang siya nagtayo ng kumpanya, pati rin niya ito pinapatakbo ng napakahusay. Parang, talagang nahulog siya sa babae na ito. tatay, sinabi mo noon, na basta Liam at Stella, tunay na nagmamahal sa isa't isa. Hindi katot-utol, 3 taon na, at sila ay hindi pa nagkakalayo, hindi ba iyon, sapat na patunay, ng kanilang katapatan? CJ, sa kasong iyon, magpapahanap ako ng sertipiko ng kasal at ipadala ang betrothal gift sa pamilya Reed. Kami ay bibigyan siya ng malaking kasal para tanggapin siya sa pamilya. Maganda. Tatay, para sa bagay na ito, ipagkatiwala natin ito sa pinakamayamang tao sa lungsod ng Liwanag, Donovan. Siya ang pinuno ng Conglomerate Zenith sa lungsod ng Liwanag. Maganda, gagawin namin ang sinabi mo. At ang 3 ninyo ay dapat maghanda para sumama sa akin at makilala ang manugang na babae ko sa hinaharap. Nagpapiging siya ng pagbabalik. Gusto kong bigyan siya ng regalo. Stella, ano ba ang ibig mong sabihin? Liam, hindi ka pa rin ba nakakapag-isip ng maayos? Nag-propose na ako at pumayag siya. Malapit nang pakasalan ako ni Stella. Stella, sabi mo dati, kapag tapos ka na sa pag-aaral mo at nakabalik ka na, pakakasalan mo ako. 3 buong taon kitang hinintay. Pero ngayon, nagbago na ang puso mo. Tinanggap mo ang proposal ng ibang lalaki. Paano mo nagawa ito sa akin? Stella, mas mabuting sabihin mo sa kanya ng harapan. Ganito, hindi na siya makakaistorbo sa'yo. Liam, hindi na tayo, magkapareho ng antas. Hindi ka karapat-dapat para sa akin. Hindi magkapareho ng antas? Ibinigay ko sa'yo ang Grupo Luminaire para lang mapaliit ang agwat sa pagitan natin. Pero ginawan mo ako ng masama sa likuran ko at nakipag-ugnayan ka sa ibang lalaki. Paano mo nagawa ito sa akin? Ang Grupo Luminaire, ano ang kinalaman mo doon? Huwag kang magmalaki. Ano ang nasa isip mo? Alam ko kung ano iyon. Ngayon mo lang nakikita na umaangat na ang karera ko at gusto mong sumakay sa tagumpay ko, hindi ba? Liam, sumuko ka na lang. Ako ang sumasakay sa tagumpay mo. Stella, masyado kang nagpapahalaga sa sarili mo. Liam, malapit na akong maging Pangulo ng Grupo Luminaire at ikaw, nasa ilalim ka pa rin. Tumingin ka sa sarili mo. Sa tingin mo ba, ang isang tulad mo ay karapat-dapat na maging sa tabi ko? Siya ay 900 at 99,900. Tatay, nandito na. Mabuti, pasok na tayo. Ganito ba ang tingin mo sa akin? Iyon lang ba ang halaga ko sa'yo? Wala ka bang kaunting interes sa red along binigay ko sa'yo? Kung ano iyon? Ang mumurahing regalo mo, ayaw ko nga lang tingnan iyon. May malakas na akong backer ngayon. Walang hanggan ang kinabukasan ko. Liam, kailangan mong harapin ang katotohanan. Tigilan mo na ang pagsubok na gamitin ang mga pathetic mong trick para ibalik ako sa'yo. Isang backer? Paano kung sabihin ko sa'yo
na ang malakas na backer na sinasabi mo ay ako. Isang liham ng paghirang. Anong ibig mong sabihin? Hindi ba halata? Ito ang liham ng paghirang bilang pangulo ng Grupo Luminaire. Plano ko sana na ibigay ito sa iyo bilang regalo. Pero ngayon mukhang hindi na kailangan iyon. Ang liham ng paghirang ng Grupo Luminaire. Bakit nasa iyo iyon? Huwag mong sabihin, ikaw ang tagapagtatag ng Grupo Luminaire. Sa wakas, gumagamit ka na ng utak mo. Ang posisyon ng pangulo ay ang regalo ko para sa iyo. Liam, ang lakas ng loob mo, nagyayabang ka ng ganyan. Ang Grupo Luminaire ay naging leader ng industriya sa loob lang ng 3 taon. Paano magagawa ng isang walang kwentang tulad mo ang ganoong bagay? Kakabalita ko lang, ang tagapangulo ng conglomerate Zenith ay papunta na sa piging ng pagbabalik ni Stella ng personal para ipagdiwang ang kanyang pagkakahirang bilang pangulo. At ikaw, ano ka ba talaga? Conglomerate Zenith? Paano kung sabihin ko sa'yo na ang conglomerate Zenith ay negosyo ng pamilya ko? Tigilan mo ang kalokohan. Sige, ang mag-claim ng koneksyon sa Grupo Luminaire ay isang bagay. Pero nang ahas ka pang mag-claim ng koneksyon sa conglomerate Zenith, alam mo ba kung gaano kalaki ang imperyo ng negosyo ng conglomerate Zenith? At nang ahas kang sabihin na pag-aari ng pamilya mo yon? Sandali lang, muntik na akong maniwala. Liam, ilang taon na ang nakalipas. Lumalim na ang galing mo sa pagsisinungaling. Kaya naman pala hanggang ngayon, ganap ka pa ring isang bigong-bigo. Umalis ka. Ayaw ko nang makita ang mukha mo kailanman. Sige, aalis na ako. Mula ngayon, magkanya-kanya na tayo. Tapos na tayo. Tayo, mula sa puntong ito, ay wala na. Sana, hindi mo ito pagsisihan kailanman. Ako, si Stella Reed, hindi nagsisisi sa anumang bagay. Tumabi ka. Anong hinihintay mo? Umalis ka. Ayos ka lang ba, Leo? Nang ahas kang manuntok sa akin, mga gwardya, hulihin siya. Maghintay ka lang, sisiguraduhin kong magbabayad ka para dito. Sinuntok mo ako, ipapakita ko sa'yo ngayon din ang mangyayari kapag nakipag-away ka sa akin. Narito na ang conglomerate Zenith. Anak ko, Patay ka. Tingnan natin kung sinong may lakas ng loob na saktan siya. Gusto mo yan. Gusto kong makita kung sino sa inyo ang maglakas loob na hawakan siya. Liam, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Tatay, Ang lakas ng loob nilang hawakan si Liam. nakakagalit ito. Hindi natin sila pwedeng palampasin. Victoria, sa'yo ko ipagkakatiwala ang bagay na ito. Siguraduhin lahat ng nambuli kay Liam ay magbabayad. CJ, huwag kang mag-alala, tatay. Ang pangyayaring ito, hindi ko ito palalampasin. Tagapangulo Vance, ano po ang dahilan ng pagpunta ninyo rito? Ha? Stella, ito po ang pangulo ng conglomerate Zenith, si Victoria Vance. Tagapangulo Vance, kumusta po? Kilala mo naman ako. Kaya lalaktawan ko na ang mga pagpapakilala. Sabihin mo nga, ano ba talaga ang nangyayari rito? Hindi ko inaasahang sila ay talagang nagalit kay Tagapangulo Vance. Walang awa si Tagapangulo Vance. Nakakatakot siya kapag kinainisan mo siya. Hindi ka makakaligtas. Eksakto. Hoy, Stella. Ano ba talaga ang nangyayari? Bakit ba dinala ni Tagapangulo Vance ang napakaraming tao rito? Ang hotel ng Buwan at Bukal ay ari-arian ng conglomerate Zenith, kaya normal lang na narito si Tagapangulo Vance. Siguro si Liam ang gumamit ng pangalan ng conglomerate Zenith nang walang pahintulot, at nagalit ang pamilya Vance, kaya siya naparito para humingi ng paliwanag. Tagapangulo Vance, ganito po ang sitwasyon. Ang lalaking ito ay may masamang hangarin. Sadyang gumawa ng gulo para gumawa ng gulo, at sinubukan pang sirain ang relasyon ng kapatid ko kay Leo, kaya binigyan namin siya ng leksyon. Mga tanga. Alam niyo ba kung sino siya? Ginoong Vance, malinaw na ang taong ito ang nagsimula ng problema. Bakit mo ako sinuntok? Sinuntok ka, ay pagpapalaya sa'yo. Sa ngayon, gusto ko, ihulog ka sa dagat para maging pagkain ng mga isda. Hayaan mo akong sabihin, Liam ay. Hindi na kailangang magpaliwanag sa kanila.
Simula ngayon, ayaw kong may anumang kinalaman sa kanila. CJ, gawin natin ang sinabi ni Liam. Ipauwi muna natin si Liam para magpahinga. Ang sitwasyon dito ay para sa'yo ang paghawak. Naiintindihan. Tara na. Mga gwardiya, itapon sila. Bitawan ako. Bitawan. Bitawan ako. Ginoong Vance. Magpahayag. Simula ngayon, ang mga Reed at Sutton. Pinagbabawal ang pumasok sa hotel ng buwan at bukal. Ginoong Vance. Ano ang ginagawa mo? Ngayon ang piging ng pagbabalik ng nobye ko. Nandito lang ako, nag-aalay sa kanya, at ikinahihiya mo ako sa harap ng lahat. Ano ang iisip ng mga tao sa akin ngayon? Ano ang iisip ng mga tao? May natitira pa bang mukha para ipagsanggalang? Sa huli, ako ay ang tagapagmana ng Korporasyon Sutton. Hindi mo kailangang ihiya ako sa publiko dahil sa isang walang kwentang tao. Walang kwentang tao. Tinutukoy mo ba aking kapatid na lalaki, Liam? Ano? Liam ang kapatid mo? Binibini Vance. Seryoso ka ba? Si Liam, siya. Nagbibiro. Mukha ba ako? Nagbibiro. Hayaan mong linawin ko. Si Liam ang tunay na kapatid na lalaki ko. Siya ang lehitimong tagapagmana ng pamilya Vance. Ninakawan mo siya ng nobya at binugbog mo siya. Kaya ano sa palagay mo? Ang dapat nating gawin tungkol dito? Binibini Vance. Ako, hindi ko talaga alam na kapatid mo pala si Liam. Binibini Vance, pakiusap dahil unang pagkakamali ko ito. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Mga gwardiya, ilabas niyo siya rito. Simula ngayon, ang Korporasyon Sutton ay ipagbabawal sa buong industriya. Sisiguraduhin kong ang pamilya Sutton ay hindi na muling babangon. Babalaan kita kung maglakas loob kang magsabi ng kahit isang salita tungkol sa pagkakakilanlan ng kapatid ko. Sinisiguro ko sa'yo na hindi ka naaabot sa bukas. Binibini Vance. Dalhin niyo siya. Anyway. Bitawan niyo ako. Bakit hindi pa lumalabas si Leo? May nangyari kaya sa kanya? Huwag kang mag-alala. May kakilala si Leo mula sa conglomerate Zenith. Baka nasa loob siya at nakikipag-usap sa negosyo. Maghintay tayo ng kaunti. Lumayo kayo sa akin. Ay, lumabas na siya. Leo, bakit ang tagal mo? Umalis kayo. Lumayo kayo sa akin. Leo, anong nangyari sa'yo? Stella, ang pagkikita natin ang pinakamalas na kapalaran sa buhay ko. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko sana na-offend ang pamilya Vance. At ang kumpanya ko ay hindi sana na-blacklist sa buong industriya. Huwag ka nang magpakita sa harap ko o bugbugin kita sa tuwing makikita kita. Pinatalsik, dumating ang conglomerate Zenith para batiin ako, di ba, sa aking pagtatalaga bilang pangulo ng Grupo Luminaire. Leo, ano ba ang nangyayari? Umalis ka na. Stella, mula ngayon, tapos na tayo. Kung gusto mong magukay ng sarili mong libingan, huwag mo akong isasama sa'yo. Ito ay, ang gulo-gulo. Bakit parang ibang tao na si Leo? Parang kakaiba na siya. Teritoryo ito ng conglomerate Zenith. Mukhang gusto ni Liam na mamatay. Desperado siyang makipag-ugnayan sa conglomerate Zenith. At isinama niya si Leo sa kanyang kapahamakan. Kasalanan lahat ito ni Liam, ang gagong yon. Liam, kapag naitalaga na ako bilang pangulo ng Grupo Luminaire, ikaw ang unang target ko. Mga maliliit lang na sugat ang natamo ng batang Panginoon. Pagkatapos lagyan ng gamot, gagaling siya sa loob ng ilang araw. Mabuti naman. Tagapangulo Vance, aalis na po ako. Dati, pumayag na si tatay. Napakasalan ni Liam ang pamilya Reed. Sino ang mag-aakalang si Stella Reed ay gagawa ng ganito? Bulag ang babaeng gold digger na iyan. Sakim sa yaman at kapangyarihan. Buti na lang nakita natin ang tunay niyang kulay. Bago pa huli ang lahat, kung napangasawa niya ang pamilya Vance, naging manugang natin, walang katahimikan. Naayos ko na ang pamilya Sutton. Liam, Gusto mo bang makialam ulit ako? At turuan ng leksyon ang pamilya Reed? Victoria, hindi na kailangan. Alam ko na iniisip mo ang kapakanan ko. Pero pagkatapos ng lahat ng ito, gusto ko lang mag-focus sa pagpapatakbo ng Grupo Luminaire tungkol naman kay Stella Reed. Sa buong buhay ko, ayaw ko nang makihalubilo sa kanya. Liam, ano ba ang balak mo? Tatay, sinabi na ng doktor na mababaw lang ang sugat, hindi naman ito malala. Sa ngayon, ang kumpanya ay hindi maaaring tumakbo nang wala ako. Kailangan kong bumalik. Kailangan kong maging responsable sa kumpanya at sa mga empleyado nito. Tatay,
Talagang kamukha ka ni Liam, noong bata ka pa. Talagang anak ko siya, si Liam, nang hindi umaasa sa anumang background o impluensya ng pamilya Vance, ay itinayo ang Grupo Luminar bilang isang matagumpay na negosyo. Iyon pa lang ay patunay ng kanyang talino at kakayahan. Tatay, ibig mo bang sabihin? Sa ilang araw, ay ang birthday banquet ni Liam. Aanyayahan ko ang lahat ng mataas na lipunan ng lungsod ng liwanag, at ipahahayag ng publiko na si Liam ang tagapagmana ng Conglomerate Zenith. Mula ngayon, ang Conglomerate Zenith ay ganap na pamamahalaan ni Liam. Kumusta, Ginoong Vance? Ginoong Vance, nauwi ka na. Bakit suot mo ang uniforme ng salesperson ng tindahan? Kakagaling ko lang sa pagsisiyasat sa tindahan. Walang oras para magpalit. Trabaho lang. Hindi mahalaga ang suot ko. Oh, siya nga pala. Mukhang may kumperensya ng partnership sa industriya na paparating. Gumawa ka ng draft ng partnership agreement para sa akin. Sige. Hoy! Ginoong Low. Stella, dito ka na ba? Magtatrabaho mula ngayon? Ang ganda ng lugar na ito. Ang Grupo Luminar, sa loob lang ng 3 taon, ay naging napakalaki na. Stella, ako at si Kevin, asa kami sa iyo. Hala, nanay. Pamilya tayo, hindi na kailangan ng formalidad. Ano ba yung pag-asa na yan? Pagkatapos kong magsimula dito, gagawin ko kayong dalawa ni Kevin, mga executive. Pero, ikaw ang bagong pangulo. Bakit walang tao dito para salubungin ka? Ang mga tao sa Grupo Luminar, ano ba ang ginagawa nila? Sino ka? Makinig kayo. Ang kapatid ko ang bagong pangulo dito sa Grupo Luminar, si Stella Reed. Stella Reed. Pamilyar ang pangalang iyon. Naalala ko na, ikaw yung personal na pinadalhan ni Ginoong Vance ng appointment letter. Ginoong Vance. Oo, si Ginoong Vance ang aming tagapagtatag ng Grupo Luminar. Binibining Reed, dito po. Ako ang maghahatid sa inyo para makita siya. Narito lang ang opisina ni Ginoong Vance. Binibining Reed, pumasok po kayo. Stella, ang galing mo. Lahat sila ay magalang sa'yo. Ako na ang mamamahala dito mula ngayon. Siyempre, hindi nila ako magagalang. Halika na, pasok na tayo. Ginoong Vance, ako ang bagong pangulo. Liam. Anong ginagawa mo dito? Ang tagapagtatag ng Grupo Luminar. Seryoso. Siyempre, ako. Ako ang pangulo ng Grupo Luminar. Huwag kang magbiro. Dahil lang pareho kayo ng apelyido. Nag-iisip ka na ikaw si Ginoong Vance. Ha, alam ko na. Dahil ba sa piging ng pagbabalik kahapon, narinig mong papasok ako sa Grupo Luminar. Kaya dito ka nag-abang sa akin. Stella, bakit hindi ko napansin? Napakayabang mo? Wala ako sa oras para sa ganyan. Hindi ako naparito para sa'yo. Narito ka, pero hindi para sa kapatid ko. Para kanino pa? Huwag mong sabihin na narito ka para mag-interview. Tingnan mo ang suot mo, mukha kang sales agent. At naglakas loob kang umupo sa upuan ng kapatid ko. Kaya lumayas ka. Eksakto. Isa kang hamak na sales agent. Naglakas loob kang umupo sa upuan ng Pangulo nang walang pahintulot. Maniwala ka o hindi, may papalabas ko si Stella para ipatapon ka. Ipatapon ako? Wala siyang autoridad. Paulit-ulit mong sinasabi. Siya ang pangulo ng Grupo Luminar. Kaya tanong ko, may appointment letter ng pangulo ba kayo? Stella, meron ka ba? Sa totoo lang, hindi ko natanggap ang appointment letter. Sinabi ng Grupo Luminar, ipapadala nila ang appointment letter. Pero wala. Siguro. Tama ang hula mo, dahil pinunit ko. Ang liham ng paghirang ng Pangulo. Pinunit mo ito. Ano ang sinabi mo? Lumabas ka, ayaw na kitang makita muli. Imposible.
Halata namang isa ka lang, kahabag-habag na sales agent. Ang liham ng paghirang, paano posibleng nasa kamay mo iyon? Liam, huwag mo akong lokohin. Sinabi ko na sa iyo, ako ang tagapagtatag ng Grupo Luminaire. Kalokohan. Bakit hindi mo na lang sabihin na ang buong Grupo Luminar ay sa iyo at nagmamayabang ka pa sa akin? Sino ba ang mga taong ito? Anong lakas ng loob nilang magkaganyan sa harap ni Ginoong Vance? Ang ingay-ingay. Iyong isa. Siya ang bagong hinirang na pangulo. Pero, paano niya hindi man lang nakilala ang ating Ginoong Vance, ang tagapagtatag, sa lahat ng tao? Hindi siya maaaring isang impostor, di ba? Binibining Bell, sakto ang dating mo. Maglabas kagad ng abiso. Kanselahin ang paghirang kay Stella Reid bilang pangulo. Ayaw ko silang makita. Tawagin mo ang seguridad ngayon din. Palabasin mo silang lahat dito. Nakuha ko. Dalhin ang mga bodyguard dito ngayon. Alam mo ba kung sino ang kapatid kong babae? Anong karapatan mong paalisin siya? Anong ginagawa mo? Ang anak kong babae, ang bagong pangulo. Kung may lakas ng loob kang hawakan ako, subukan mo. Mukhang, kaya ikaw pala, ang may hawak, ng Grupo Luminaire. Ang lalaking ito, si Liam, ay nagpapanggap bilang tagapagtatag ng kumpanya mo. Paalisin mo agad ang impostor, dito. Ang kapatid kong babae, ang pangulo ng Grupo Luminar. Ang opisina ring ito ay dapat sa kanya. Pinapagamit mo ang dayuhan. Gamitin itong opisina. Mayroon ba kayong kahit anong patakaran? Dayuhan? Ako ba ang sinasabi mo? Eksakto. Ikaw lang ang hindi, taga-Grupo Luminar dito. Ipapapalayas kita, ngayon din. Pasok. Anong ginagawa mo? Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Kayong lahat ay mga bulag. Kayo ang dapat palayasin. Anong ibig mong sabihin? Narito ang inyong mga papeles ng pagtatanggal. Stella Reid, mula ngayon, ang Grupo Luminaire ay opisyal na nagbabawi sa iyong paghirang. Ikaw ay permanenteng ilalagay sa blacklist at papatawan ng pagbabawal sa buong industriya. Na-terminate ako. Sa anong dahilan? Ako ang pangulo ng tagapagtatag ninyo, na personal na hinirang. Wala kang karapatang tanggalin ako. Kahit na gusto mong tanggalin ako, kailangan kong marinig ito mula sa tagapagtatag ninyo, mismo. Saka lang ako maniniwala, ang pangunahing pamantayan para sa trabaho, sa Grupo Luminaire natin, ay integridad, at marangal na pag-uugali. Pasensya, pero hindi ka lang tumutugma sa mga kinakailangan namin. Palabasin silang lahat dito. Bitawan mo ako. Bitawan. Inanunsyo ninyo ito kaagad, sa opisyal na website ninyo, na ako'y hinirang bilang pangulo. At ngayon, tanggalin mo ako basta-basta. Ganito ba ang pag-uugali ng malaking kumpanya tulad ninyo? Eksakto, ganito ba ang negosyo ng malaking kumpanya? Nag-report na kami para sa trabaho. Kung malaman ng iba na na-terminate kami, saan ang dignidad namin? Hindi tamang pag-uugali, hindi bagay sa posisyon, at nag-aalala ka sa mukha, umuwi, at pag-isipan ang ginawa mo. Dalhin sila palayo. Hoy, hoy. Nasaan ang Ginoong Vance ninyo? Gusto kong makipag-usap sa Ginoong Vance ninyo. At ipaliwanag ito sa kanya harapan. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Binibining Bell. Ang kasunduan ng kooperasyon na ipinapaghanda ko sa iyo. Handa na ba? Ginoong Vance. Ayon sa mga regulasyon ng industriya, ang komperensya ay dapat mag-host ng Grupo Luminaire natin, kasama ang mga inimbitahan. Sa panahon iyon, iaanunsyo mo ang pinakabagong kasama. Mabuti. Kaya iiwan ko ang bagay na ito sa iyo. Naiintindihan. Umalis ka na. Kung maglakas loob kang lumapit muli sa aming kumpanya, pagsisisihan mo yan. Ang saklap naman. Yung sekretarya, si Binibining Bell, talagang sinunod si Liam. Itong si Liam, posible kayang siya ay. Imposible. Matagal na akong kasama ni Liam, sa matagal na panahon. Kilala ko siya, nang higit pa sa sinuman. Kung sasabihin ko, kung may koneksyon man siya sa Grupo Luminaire, edi, sigurado ako, nagpalipat-lipat lang siguro siya ng trabaho, sa isa sa mga tindahan ng Grupo Luminaire, para maging sales agent. Yan lang siguro ang totoo. Ngayon, kahit si Ginoong Vance ayaw na, akong makita. Siguradong siya yun. Sinisiraan niya ako sa kumpanya, winawasak ang aking reputasyon. Stella,
Sinusubukan niyang sirain ang iyong kinabukasan. Sirain ang kinabukasan ko. Hindi niya kaya. Sige, tatawagan ko si Leo. Hayaan mo siyang mag-isip ng paraan. Hoy, Leo. Natanggal ako sa Grupo Luminaire. Mag-isip ka ng paraan, bilisan mo. Stella, sinira mo na ako, at maglalakas loob ka pang tawagan ako. Hayaan mong sabihin ko sa'yo, nagkamali ka ng tinapakan. Kahit ang Diyos ay hindi makakapagligtas sa'yo. Ikaw at ako ay tapos na. Huwag mo na akong tatawagan. Muli. Hello. Leo, hello. Buwisit talaga. Ang lugar para sa komperensya, sa loob ng 3 araw, ay handa na. Pumunta tayo sa lugar, at tingnan ang pagkakaset-up. Hoy, narinig kong sinabi mo, sa loob ng 3 araw, magdaraos ang Grupo Luminar ng komperensya ng pakikipagtulungan, di ba? Dadaluhan ba ng iyong Ginoong Vance? Siyempre, ang komperensyang ito ng pakikipagtulungan ay inorganisa ng aming Ginoong Vance mismo. Tama, kung interesado kayo dito, na komperensya, maaari ninyong tingnan ang aming website. Sige, salamat. Nanay, ano nang pinangiti mo? Hindi mo ba narinig? Sa loob ng 3 araw, may komperensya ng pakikipagtulungan. Personal na dadalo si Ginoong Vance. Pagdating ng oras, magkakaroon tayo ng pagkakataong hanapin siya at ipaliwanag ang lahat ng harapan. Ang iyong posisyon bilang Pangulo. Ay babalik ka agad. Tama ka. Kapag nakaharap ko si Ginoong Vance, tiyak na papayag siya na muling kunin ako. Stella, magaling ka at maganda. Noon, si Ginoong Vance ang humiling na ikaw ang maging Pangulo. Baka nga gusto ka niya. Kapag ikaw ay naging kanyang nobya, saka natin makikita kung sinong may lakas ng loob na sumalungat sa atin. Parang maraming potensyal na partner ang interesado sa komperensya. Binibining Bell, napili mo na ba ang mga nakakatugon sa ating mga kinakailangan? Mahigit 80 kumpanya ang lumahok sa bidding. Ang nakakatugon sa pamantayan ay ang Grupo Carry at Grupo Vanguard. Bago ang Grupo Luminaire, naging numero 1 sa industriya. Ang pinakamataas na pwesto ay palaging pinag-aagawan ng 2 iyon. Titingnan ko sila ng mas malapit. Kung walang problema, pipili tayo ng isa at pipirmahan ng kasunduan ng pakikipagtulungan. Nauunawaan. Maraming tao dito ngayon. Siyempre, sa ibabaw ang komperensya ay tungkol sa pagbabahagi ng karanasan sa industriya. Pero sa totoo lang, narito ang lahat para sa pinakabagong proyekto ng bidding ng Grupo Luminar. Naiintindihan ko, kapag ako'y naging Pangulo ng Grupo Luminaire, ang kanilang pagpapanggap ay para sa akin. Stella, nandito ka na naman. Bakit saan man ako pumunta, sumusunod ka? Parang multo ka sa akin. Siguro, ikaw ang sumusunod sa akin. Ako, sumusunod sa iyo. Kakatwa iyan. Ito ay panloob na komperensya para sa industriya ng luxury watch. Tumingin ka sa paligid. Ang lahat dito ay malaking tao. Ano ba ang ginagawa mo dito? Ako ang nag-organisa ng event. Siyempre narito ako. Ikaw ang nag-ayos nito. Ito ay inayos ng tagapagtatag ng Grupo Luminar. Ito ang ginawa ng Ginoong Lin. Ano ang kinalaman nito sa isang hamak na salesperson tulad mo? At ano ang kinalaman nito sa'yo? Sinong nag-imbita sa'yo rito? Alam ng lahat na ngayon ay ang event ng Grupo Luminar. Ang mahal ko ay talagang malapit sa tagapagtatag ng Grupo Luminar. Ang event ngayon ay tungkol sa direksyon ng kooperasyon ng Grupo Luminar. Paano kami hindi makakapunta? Malapit? Sigurado ka? Hindi ba ito halata? Pagbalik ng kapatid ko na Stella sa bansa, ang tagapagtatag ng Grupo Luminar ay nag-post ng announcement sa website ng company. At hinirang ang kapatid ko bilang Pangulo. Siguro nakita niya ang talento at kakayahan ng kapatid ko. Bukod pa, ang kapatid ko ay napakaganda. Narinig ko ang tagapagtatag ng Grupo Luminar ay isang gwapong binata. Sino ang nakakaalam? Siguro nagkagusto siya sa kapatid ko. Tama. Sa aking kahangahangang, talento at ganda, panahon lang ang kailangan para makuha ang pabor ng Ginoong Lin. Kapag nangyari iyon, kalimutan mo ang networking event na ito. Ang buong Grupo Luminaire ay akin na para kunin. Talagang iniisip mo, ikaw ay espesyal, hindi ba? Dati akong iniisip, ikaw ay hinihimok lang ng pagpapaimbabaw. Pero hindi ko inakala. Nasa iyong mga mata, ang mga damdamin ay mga tool lang para gamitin. Para umakyat, ikaw ay may kakayahang gawin, kahit ano. Mga damdamin. Kumpara sa pera at katayuan, walang halaga. Liam, matagal na tayong magkasama. Hindi mo ba naiintindihan kung bakit kita hiniwalayan? Dahil wala kang malakas na pinagmulan ng pamilya.
Dahil wala kang mga mapagkukunan o koneksyon. Dahil ikaw ay isang walang kwentang sales agent. Kaya, iniwan ko ka. Tama, 20 anyos kayong dalawa. Ang Ginoong Vance ay tagapagtatag ng isang kumpanya, nagkakahalaga ng daan-daang milyon. At ikaw, Ay ganito pa rin, napakahirap. Ang malaking agwat sa inyong dalawa ay hindi mo kailanman maaaring lampasan sa buong buhay mo. Kung ikaw ay ang tagapagtatag ng Grupo Luminar, ang kapatid ko ay matagal na sana'y ikinasal sa'yo. Sayang, hindi mo kahit kalahati maabot ang Ginoong Vance. Hahaha, Pangulo ng Grupo Luminaire, ha? Parang mataas ang tingin ninyo sa kanya. Paano kung siya ay hindi ganon kahanga sa inyong imahinasyon? Ang Grupo Luminar ay kasalukuyang ang nangungunang tatak ng relo. Ito ang tunay na leader ng industriya. Ang tagapagtatag ay may matibay na mga kredito at kahangahangang kakayahan. Sa hinaharap, maaari pa siyang makapasok sa rich list. Ang isang hamak na sales agent tulad mo ay hindi maunawaan ang kahalagahan nito. Kaya huwag kang tumayo dito at magsalita ng walang kwenta. Sa ganitong mapagmataas, status-obsessed, mga miyembro ng pamilya, hindi nakapagtataka ang mga paniniwala mo, ay naging ganito kalihis. Kung makakarating ka sa tuktok sa isang hakbang, bakit mo pa iintindihan ang mga paraan na ginagamit mo? Liam, ang araw na ito ay maaaring lubos na magbago ang tingin mo sa akin. Pero ngayon, determinado akong makakuha ng Ginoong Vance. Hindi mo ba sinang-ayunan ang proposal ni Leo? Paano mo nagawa ito sa kanya? Huwag mo siyang banggitin. Sa harap ko, wala siyang kinalaman sa akin. Ngayon, ako, Stella Reed, kasama ko ang Ginoong Vance. Ginang, tamang narinig ko ba? Ikaw, ang kilalang kilala. Stella Reed, kilalang kilala. Ako nga. At ikaw. Oh, marami akong narinig tungkol sa'yo. Matagal ko na kayong hinahanap. Nakita ko, mga tao sa loob ng Grupo Luminar, at tinanong silang lahat. Sabi nila ang Grupo Luminar ay itinatag ng Ginoong Vance, partikular para sa kanyang kasintahan. Stella Reed, hindi ko inakala, ikaw ito. Talaga. Grupo Luminaire ay itinatag para sa akin. Talagang totoo. Stella. Kaya ang tagapagtatag ng Grupo Luminar. Matagal na may crush sa'yo, Binibining Reed. Ako si Charles Zane mula sa Grupo Carey. May 1 milyong piso dito. Sana, sa harap ng Ginoong Vance, maglagay ka ng magandang salita para sa akin. Hahaha. 1 milyong piso. Ang aming Grupo Carey. Talagang umaasang, manalo sa bid na ito. Kung sa tingin mo, 1 milyong piso ay hindi sapat. Kung gayon, may 5 milyong piso. ₱5,000,000. Ay, Stella. Pinahahalagahan ka talaga ng Ginoong Vance. Sa pagkakataon ito, ikaw, kailangan mong samantalahin ang pagkakataon. Siguraduhin mo na Ginoong Vance, mas lalong magtiwala sa iyo. Ang kinabukasan ng ating pamilya, nakasalalay ng lubusan sa iyo. Stella. Kaya Ginoong Vance ay napakarespetado. Ang mga scene nito, hindi kami makakuha ng pagkikita sa kanila noon. Ngayon sila ay nagsisikap na maging malapit sa amin. Tinatawag mo pa siya ng Ginoong Vance. Tawagin mo si Liam. Ginoong Vance ay malapit na dumating. Magpakabuti ka, naiintindihan mo. Haha. Anong pinagtatawanan mo? Grupo Carey, ha? Ang grupo ninyo sa lungsod ng liwanag, sa industriya ng relo, kabilang sa mga nangunguna. Kailangan ba talaga ninyong mag-abot ng ganito? Gamit ang mga taktikang ito, para manalo sa bid? Kapag ang trabaho sa likod ay tama ang pagkagawa, sa ibabaw, magkakasundo ang lahat. Ito lang ay normal na kasanayan sa negosyo. Kailangan ba para punahin mo? Kung sasabihin ko sa'yo, ang mananalo sa bid ng Grupo Luminaire, ako ang nagdedesisyon. Maniniwala ka ba? Ikaw ang magdedesisyon. Sino ka? Liam. Liam, hindi ka pa tapos magpakitang gilas sa opisina. Ngayon nandito ka na naman para gawin ulit iyon. Ginoong Zane, niloloko ka niya. Huwag kang maniwala sa kahit anong sabihin niya. Galing siya sa Grupo Luminaire. Isang walang kwentang sales agent lang. At wala siyang maitutulong sa bidding. Pumunta siya rito ngayon para lang gambling ako at sadyang guluhin ako. Ang business card na ito ay hindi mukhang peke sa akin. Bukod pa riyan, narinig ko na ang tagapagtatag ng Grupo Luminar ay isang binata. Ginoong Zane, hindi ko masasabi para sa iba, pero talagang imposible na siya ang tagapagtatag ng Grupo Luminar. Eksakto, ang tagapagtatag ng Grupo Luminaire ay ang aking kasintahan, kaya syempre alam ko ang itsura niya. Niloloko ka niya. Ang business card na ito ay peke. Hindi mukhang peke sa akin ang card na ito. Mayroon pa itong logo ng Grupo Luminar. Hindi ka naniniwala sa akin, ha? Tingnan mo. May litrato ako sa kanya sa Grupo Luminaire. Nagtrabaho bilang sales agent. Naniniwala ka na ba ngayon? So, lumalabas na ikaw ay isang sales agent mula sa Grupo Luminar. Sa ganitong setting, nagsisinungaling sa akin sa harap ng lahat ng mga tao. Nakakatawa ba?
Liam, sinasabi mo ako ay materyalista, tapos ikaw, paulit-ulit, nagpapanggap bilang tagapagtatag ng Vance. Ano ba ang tunay mong intensyon? Walang kakayahan o background. Nagpapanggap lang sa mga nagawa ng iba. Parehong may pangalan Vance, pero paano napakalaki ang agwat? Hoy, Ginoong Zane. Ano sa tingin mo ang mangyayari kung malaman ng Ginoong Vance sa komperensya na mahalaga sa kanya, na may naglakas loob magpanggap sa kanya? Magagalit ba siya? Kung magagalit siya, ang bid na ito, So, ano ang ibig mong sabihin? palabas siya. Opo, binibining Reed. Security, tawagin ang security. Ito ang girlfriend ng Ginoong Vance, binibining Reed. Ngayon, may naglakas loob maghamak sa binibining Reed. Palabas siya agad. Huwag kayong maglakas loob, hawakan ako. Liam, sinusubukan mo ba? Sirain ang reputasyon ko sa harap ng Ginoong Vance. Sinasabi ko sa iyo, mag-impyerno ka. Stella, paulit-ulit mo na siyang tinatawag na Ginoong Vance. Hindi ako makapaghintay. Makita ang ekspresyon sa mukha mo kapag nakita mo siya. Ano ang ibig mong sabihin? Ipaliwanag mo ng malinaw. Binibining Bell, inuutos ko sa'yo na pumunta sa lugar ng kumperensya agad. Opo, Ginoong Vance, pupunta ako agad. Stella ulit. Hindi alam ang lugar niya. Lahat, sumunod sa akin sa lugar ng kumperensya. Opo, Liam, hindi mo ba titigilan ang pag-aarte? Huwag mong sabihin sa akin. Nakikipag-usap ka sa isang tao mula sa Grupo Luminaire, sa telepono. Arya ang personal secretary ko. Nagkita kayo dati. Ito ang termination notice mo. Stella Reed. Effective immediately. Ang Grupo Luminaire ay opisyal na nagbawi ng appointment mo, at permanent blacklist ka, pinagbabawal ka sa buong industriya. ano nung lakas mong sabihin yan? Kung hindi dahil sa'yo, nanggulo sa harap ni Binibining Bell noong nakaraan. Ang kapatid ko ay matagal na sana ang naging Pangulo ng Grupo Luminar. May iba pa sa kwentong ito. Sigurado, ang impostor, magaling magsalita, nakakabaluktot ng katotohanan sa ilang salita lang. Hindi ko alam ano na nangyari sa Binibining Bell, pero naniwala siya sa paninira niya. Nandito kami ngayon para makipag-usap sa tagapangulo Vance at linawin ang mga bagay sa harapan. Ginoong Kane, narito ka na. Ang Grupo Luminaire, nag-announce na ba ng final partner? Hindi pa. Bakit nandito si Liam? Oh, sa ngalan ng kabutihan, tigilan ang pagpapakita sa kanila. Ginoong Zane, bilisan mo at paalisin sila. Mga guard, paalisin mo siya ngayon. Tumigil. Serena. Liam, ikaw nga, ang tagal na nating hindi nagkita, kaklase. Ikaw si Binibining Croft, di ba? Magkaklase pala kayo? Magkaklase kami ni Ginoong Vance noong high school. Anong ginagawa ninyo kanina? Inaabala ng Ginoong ito ang isang mahalagang panauhin sa komperensyang ito, kaya pauwiin na sana namin siya. Pauuwiin. Ang Grupo Luminaire ang host ngayon, at gusto ninyong paalisin ang isa sa kanilang mga panauhin. Hindi tama yan. Kung gayon, bilang nobya ng tagapagtatag ng Grupo Luminaire, may karapatan ba akong magpalis ng mga taong walang kinalaman dito? Dati, ikaw ang nobya ng Pangulo ng Grupo Luminaire. Ngunit ngayon, wala ka na. Ano nang kalokohan ang sinasabi mo? Ang Grupo Luminar ay itinatag para kay Stella. Lahat ito ay totoo. Bulag ka ba o ano? Bulag nga ako noon. Na nahulog sa isang tulad mong gago. Naisip ko pang ibigay sa iyo ang Grupo Luminaire. Ngunit ngayon, napaka-inosente ko pala. Liam, sinasabi mo bang, ikaw ang Ginoong Vance ng Grupo Luminaire? Ako nga ang nagtatag ng Grupo Luminaire. Liam, ang galing mo nang magsinungaling. Ngayon, sabi mo ikaw si Ginoong Vance. Patunayan mo nga sa akin. Totoo man o hindi. Malapit nang dumating si Binibining Bell. Malalaman ninyo pagdating niya. Narinig ko na, bukod kay Ginoong Vance sa Grupo Luminar, si Binibining Bell ang parang pangalawang pinuno. Hindi hamak ang kakayahan niya kay Ginoong Vance. Narinig mo yan, Liam. Akala mo basta-basta mo lang maiimbita si Binibining Bell. Direktor ng proyekto ng Grupo Luminar at direktor ng komperensya ng partnership sa industriyang ito, si Arya Bell. Dumating na si Binibining Bell. Liam, ang yabang mo kanina. Nagsasalita ka ng ganoon, parang madali lang para sa'yo na tawagin si Binibining Bell at paalisin siya kung kailan mo gusto. Ngayon, nandito na siya. Tignan natin kung paano mo ipagpapatuloy ang ugali mo ngayon. Nandito na si Binibining Bell. Darating na rin ang kasintahan ko, si Ginoong Vance. Bakit hindi ninyo pa itinapon palabas ang impostor na ito? Kung ikaw ang kasintahan ni Ginoong Vance,
Napakapangit naman ng panlasa niya. Napakasama ng paghuhusga ko noon. Wala itong kinalaman sa'yo. Huwag kang makialam. Anong ginagawa ninyong nakatayo lang dyan? Palabasin niyo siya, ngayon din. Gusto kong makita kung may magtatangka. Charles Zane, tama ba? Ang kumpanya mo, ang Grupo Carry, ay may magandang reputasyon noon. Akala ko magiging mabuting partner ka. Pero ngayon, mukhang, bulag ka na. Tungkol sa bid qualification ng kumpanya mo. Binabawi ko ito. Ang katulad mo, ay hindi karapat-dapat na maging partner ng Grupo Luminaire. Anong karapatan mo? Anong karapatan mo para bawiin ang bid qualification ko? Hindi ako karapat-dapat at siya karapat-dapat. Serena, lumalahok ka ba sa bidding na ito? Oo, ako nga. Ako ang kumakatawan sa Grupo Vanguard. May mahigit 80 kumpanya na lumalahok sa bidding na ito. Sa mga ito, ang mga umaabot sa pamantayan ay ang Grupo Carry at Grupo Vanguard. Bago naging leader sa industriya, ang Grupo Luminaire, ang pinakamataas na pwesto, ay palaging pinag-aagawan ng dalawang ito. Mabuti, naiintindihan ko. Liam, tumigil ka nga sa pag-aasta na ikaw ang may hawak ng sitwasyon. Okay, nakakatawa talaga. Zane, ang proyektong binibid mo, hindi mo siya maaasahan para dito. Sa halip na mag-aksaya ka ng oras, mas mabuti pang lumuhad ka sa harap ko. Lumuhad sa harap mo. Sayang, hindi makakatulong ang pagluhod mo. Dahil ikaw, ay lubos na walang kwenta. Tamang-tama ang pagdating niya. Stella, noong nakaraan, yung nangyari sa Grupo Luminar ay hindi nagtagumpay. Dapat mong samantalahin ang pagkakataong ito para ayusin ang sitwasyon sa kanya. Tama siya, Stella. Kahit ano paman, siya ay malapit na tagapagtiwala ni Ginoong Vance. Hindi na kailangang maging agresibo. Nagkita na naman tayo, Binibining Bell. Oo, espesyal akong pumunta para makita ka ngayon. Espesyal para makita ako. Mukhang, nandito ka para humingi ng paumanhin sa nangyari noong nakaraan. Humihingi ng paumanhin, hindi ba dapat ikaw ang humihingi ng paumanhin? Noong nakaraan, nang pumunta ako sa Grupo Luminaire para magtrabaho, pinakinggan mo ang kalokohan ni Liam, at pinalayas kaming lahat. Ngayon, binibigyan kita ng pagkakataong magbawi. Sina Liam at yung babaeng kasama niya, ay nakagulo sa komperensya, at nakabagabag sa ibang mga bisita. Ngayon, pumunta ka roon at turuan mo sila ng leksyon. Binibining Bell, ikaw na ang bahala kung paano mo ito haharapin. Ikaw ang kausap ko, narinig mo ba ako? Ang kapal ng mukha mo, nang ahas kang manuntok sa akin, karapat-dapat ka dyan. Mayabang, at talagang tanga. Ako ang babae ng Ginoong Vance mo. Nang ahas kang humawak sa akin. Anak, Ikaw, gusto mong maging nobya ni Ginoong Vance. Hindi ka nga karapat-dapat. Hinampas mo si Stella. Kapag dumating ang Ginoong Vance, magbabayad ka. Hindi mo alam kung sino ang kinakaharap mo. Nandito na si Ginoong Vance matagal na. Sige, Binibining Bell. Magsimula na tayo sa negosyo. Ikaw ba talaga ang girlfriend ng Ginoong Vance o hindi? Sa tingin ko, ang Binibining Bell ay hindi talaga nagbibigay ng pansin sa'yo. Ginoong Zane, ano ang ibig mong sabihin? Kapag dumating ang Ginoong Vance, malilinaw ang lahat. Magandang hapon, mga Ginoo at Binibini. Malaking kasiyahan ang tanggapin kayong lahat sa komperensya ngayong araw. Ako ay Arya Bell mula sa Grupo Luminaire. Ang tema ng komperensya ngayong araw ay iminungkahi ng tagapagtatag ng aming Grupo Luminaire, Ginoong Vance. Ang Ginoong Vance ay karaniwang napakapribado. Marami sa mga kasama sa industriya ay hindi pa nakakita sa kanya ng personal. Hindi rin nila alam ang tunay na pangalan niya. Kaya, ngayon, malugod naming tinatanggap ang tagapagtatag ng aming Grupo Luminaire, Ginoong Vance, sa entablado. Ginoong Vance? Nasaan ang Ginoong Vance? Ang Ginoong Vance ay nasa industriya ng relo, isang umuusbong na negosyante. Ang pananaw at panlasa niya ay parehong natatangi. Ang makita siya ng personal ngayong araw, ay tunay na isang karangalan. Stella, malapit na lumabas ang Ginoong Vance, kaya papagawa natin sa kanya ang paghihiganti. Narinig mo ba, Liam? Ang magandang buhay mo ay malapit na matapos. Kung hahadlangan mo ako, ang paghihinayang ay hindi makakapagligtas sa iyo. Pasensya, pero baka hindi mangyari ang gusto mo. ano nang nangyayari? Ano nang ginagawa niya sa entablado? Sa ganitong pagkakataon, at may kapal pa ng mukha siyang magpanggap bilang si Ginoong Vance. Nababaliw na ba si Liam? Akala ba niya talaga siya si Ginoong Vance? Liam, hindi ka pwedeng magpanggap sa ganitong sitwasyon. Huwag kang mag-alala, alam ko ang ginagawa ko. Hoy, Liam.
Darating na ang kasintahan ko, si Ginoong Vance, anumang minuto ngayon. Umalis ka na rito, hindi ito lugar para sa tulad mo. Kung karapat-dapat ako rito o hindi, malalaman mo rin agad. Alisin mo ang marumi mong kamay sa akin. Ngayon, hayaan ninyong ipakilala ko, ang tagapagtatag ng Grupo Luminaire, si Ginoong Vance, si Liam Vance. Kumusta po kayong lahat? Ako si Liam Vance. Ano? Siya si Ginoong Vance? Kamusta kayong lahat? Ako si Liam Vance. Ako ang misteryosong tagapagtatag ng Grupo Luminaire na pinag-uusapan ng lahat, Ginoong Vance. Ang Grupo Luminaire ay lumaki sa isang bagong yugto, kaya kami ay nag-aasam na makahanap ng partner na may parehong pananaw sa amin para magtulungan at sumulong. Pero bago iyon, gusto ko sanang i-announce ang susunod na pangulo ng Grupo Luminaire. Isang bagong pangulo. 3 taon na ang nakalipas. Para sa isang babae, itinatag ko ang Grupo Luminaire. Ang Grupo Luminaire ay nakarating sa ganitong punto, higit sa lahat dahil sa kanya. Noong una, gusto ko sanang gawin siya ang pangulo ng Grupo Luminaire. Pero, Hindi ko nakita ang tamang oportunidad. Kaya ngayon, gusto ko sanang opisyal na i-announce ang susunod na pangulo ng Grupo Luminaire. Ginoong Vance ay ibinibigay ang pagkapangulo. Tama ba ang naririnig ko? ay naku, sino ang napakaswerte na makakuha ng pagkapangulo ng Grupo Luminaire? Ang kanilang estado at posisyon ay tataas ng mabilis, agad-agad. Napakainggit. Liam talaga ay ang pangulo ng Grupo Luminar. Stella, ano ang dapat naming gawin ngayon? Hindi ko rin alam ang dapat gawin. Stella, hindi mo ba narinig ang sinabi ni Liam? Sinabi niyang, ang Grupo Luminar ay itinatag para sa isang babae. Ikaw yun, hindi ba? Oo. Liam ay ako lang ang naging girlfriend niya. Siguro ako ang pinag-uusapan niya. Lanan, Nasaktan ko siya noon. Kung ako'y tapat na hihingi ng tawad, tiyak na hindi niya ito isa sa isip laban sa akin. Binibining Reed. Umakyat ka sa entablado. Liam, alam kong may nararamdaman ka pa para sa akin. Ay naku, napunta talaga kami sa tamang oras ngayon. Stella, simula ngayon, ikaw ang bagong pangulo ng Grupo Luminar. Tingnan natin sino ang maglakas loob. Nahamak kami ngayon. Stella, tatawag ko na kayong Pangulong Reed simula ngayon. Nandito ako. Karamihan sa inyo ay alam, kahit papaano, na mayroon akong ex-girlfriend, na nagngangalang Stella Reed, at ang pangalan ng Grupo Luminaire, ay kombinasyon, ng aming dalawang pangalan. Noong una, itinatag ko ang Grupo Luminaire, na balak ibigay ito sa kanya, bilang regalo. Liam. Ako. Pero makalipas lang ng 3 taon, tinanggap niya ang proposal ng ibang lalaki. Ganap na nagtaksil sa akin. Liam. Maaari kong ipaliwanag. Stella, hindi mo talaga naintindihan ang tunay kong pagkatao, pero lagi mo akong hinamak na parang wala lang ako. Lahat ng sinabi mo ay puno ng paghamak sa mga karaniwang manggagawa. Ang pagkatao at integridad mo ay hindi talaga karapat-dapat sa pagkapangulo ng Grupo Luminaire. Dalhin sila palayo. Umalis, bitawan ako. Bitawan. Para sa pag-unlad at paglago ng grupo, napagdesisyonan ko na, ang susunod na pangulo ng Grupo Luminaire ay si Binibining Bell. Ginoong Vance, gusto mo na ako ang bahala dito. Tama. Isa ka sa mga tagapagtatag ng Grupo Luminaire. Nasaksihan mo ang buong paglalakbay ng kumpanya. Ang iyong integridad at talento ay kitang-kita ng lahat. Kumpiyansa ako na sa iyong pamumuno ang Grupo Luminaire ay lalong tataas ang antas. Salamat, Ginoong Vance. Hindi kita bibigwin. At ngayon, nais kong ipahayag na ang kontrata para sa proyekto ng Grupo Luminaire ay iginawad na sa Grupo Vanguard. Liam, hindi ko alam na ikaw pala ang tagapagtatag ng Grupo Luminaire. Ilang taon na tayong hindi nagkita. Ang laki ng pinagbago mo. Inaasahan kong makipagtulungan sa iyo. Lumabas kayo. Lahat kayo, ngayon din. Nanay, Nakita mo ba iyon? Sikat at mayaman na si Liam ngayon. Nagkakahalaga ng daan-daang milyon. Kasalanan mo itong lahat. Kung hindi ka naging gold digger noon, at pinilit akong makipag-isa kay Leo. Eh di sana ang nasa entablado, at nagtatamasa ng lahat ng karangalan, ay ako. Oh, mahal, hindi ko rin alam, okay. Sino ang mag-aakalang may kakayahan siya? Kung alam ko lang, hindi ko hahayaang makipaghiwalay ka sa kanya.
Hindi mo ba naiintindihan? Ito ang liham ng paghirang ng Pangulo, ng Grupo Luminaire. Ibig ko sanang, ibigay ito sa iyo bilang regalo, pero ngayon, wala nang saysay. Lahat ng sinabi niya. Totoo ang lahat. Ginoong Vance. Pakiusap, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Liam, Stella, mayroon pa bang ibang gusto mong sabihin? talagang pinagsisisihan ko ang ginawa ko. Pakiusap, maaari mo ba akong patawarin? Noong kasama ko pa si Leo Sutton, lahat ay inayos ng nanay ko at ng mga kasama niya. Talagang hindi iyon ang intensyon ko. Sa lahat ng mga taon na pinagsamahan natin, hindi mo ba ako maaaring patawarin at tanggapin ulit? Talaga bang naniniwala kang posible yon? Isa kang sinungaling. Hindi mo ba sinabi na kasintahan mo si Ginoong Vance? Lahat ay dahil sa iyo. Pinagawa mo ako na nasaktan si Ginoong Vance. Ano ang dapat kong gawin ngayon? Ginoong Zenith, pakiusap magpakahinahon ka. Pakiusap magpakahinahon. Ang grupo Kari natin, may magandang pagkakataon na manalo. Sa bid na ito, nasira mo ang lahat. Lahat ng mga kasunod na deal natin ay nawala. Paano ko ito ipapaliwanag sa kumpanya? Ginoong Zane, hindi rin ako inaasahan na magiging ganito ang mga bagay. Ito ang bank card na ibinigay mo sa akin, at ang tseke. Ibabalik ko lahat ng ito sa iyo. Huwag mo akong muling makita, o gagawin ko kang magbayad. Umalis ka. Anong gulo? Lahat ay dahil sa nakakainis na Liam. Kung hindi dahil sa kanya, hindi kami sana napahamak ng ganito. Liam, bakit hindi mo sinabi sa akin na tagapagtatag ka ng Grupo Luminaire? Nag-enjoy kang panoorin ako, na ginagawang katatawanan, hindi ba? Ang kahihiyan na dinanas ko ngayon. Isang araw. Babayaran ko ito ng 2 beses. Tatay, narito ako. Maupo ka, Liam. Tatay, gusto mo akong makita? Narinig kong, napaka-successful ng kumperensya ng partnership sa industriya mo, at kaya mo na talagang mag-isa ngayon. Tatay, lahat iyon ay dahil lumaki akong natuto mula sa iyo. Hahaha, magaling ang sinabi mo. Dati, akala ko hindi pa sapat ang iyong pagkatao. Pero ngayon, sa kakayahan mo, mukhang, ganap ka ng may kakayahang suportahan ang pamilya Vance, at ang malaking konglomerat Zenith. Tatay, ano ang ibig mong sabihin? Malapit na ang birthday party mo. Sa ngayon, hindi alam ng labas, na ang tagapagtatag ng Grupo Luminar, ay ang batang Panginoon ng pamilya Vance. Sa party, iaanunsyo ko, na sasali ka sa konglomerat Zenith, bilang tagapagmana nito, at kukunin ang iyong pwesto doon. Pagkatapos, isasama natin ang iyong Grupo Luminar dito, sabay natin itong paunlarin. Hindi iyon maliit na hamon, kumpiyansa ka ba? Siyempre naman. Anak mo ako, Mabuti. Pagdating ng panahon, ang iyong 3 kapatid na babae, ay babalik din para ipagdiwang ang iyong kaarawan kasama ka. Kung may gusto kang regalo, sabihin mo lang. Hindi na kailangan, tatay. Kayo at ang aking mga kapatid na babae, ay napakabuti na sa akin. Masaya na ako. Ipagpapatuloy kong itaguyod ang karangalan ng conglomerate Zenith. Mabuti. Anong pagkakataon? Kung alam ko na si Liam ay ang boss ng Grupo Luminaire, hindi ako, nasa ganitong kalagayan. Talagang mali ang pagtingin natin sa kanya. Walang resources, walang connections. Pero nagtayo siya ng kumpanya sa sarili niya. At ginawa itong napaka-successful. Ay naku. Anong kahihiyan? Ano ba ang lahat ng ito? Ay naku, anong branding display? Hindi ito ang crew ni Liam, tama? Hindi pwede. Ikaw ba ang binibining Reed? Ako nga. At ikaw. Hayaan mo akong magpakilala. Ako ang chairman ng Grupo Harmony. Donovan Cross. Hindi ba siya ang pinakamayamang tao sa lungsod ng Liwanag? Siya nga. Stella, ano ang gusto nila sa iyo? Ano ang kailangan mo sa akin? Binibining Reed, late na tayo. Ginoong Cruz. Ano ang lahat ng ito? Tingnan mo ito muna. Ay naku, conglomerate Zenith. Gustong magpakasal sa pamilya natin? Stella, kailan mo nalaman ang batang Panginoon ng konglomerat Zenith? Wala akong ideya. Ginoong Cruz. Ang sertipiko ng kasal na ito. Saan galing ito? Ito ang Howard, ang tagapangulo. Ipinadala sa akin. Ang tagapangulo ang nagpadala. Ginoong Cross, nabalitaan ko na ikaw ang namamahala sa lungsod ng Liwanag para sa pamilya Vance. Kaya, kilala mo ba ang batang Panginoon ng pamilya Vance? Ang batang Panginoon namin ay mahilig mag-isa. Sa totoo lang, kahit ako, hindi pa nakikita siya ng personal. Pero sa mga susunod na araw, ang birthday banquet ng batang Panginoon namin.
Narito ang mga imbitasyon. Ang standards ng tagapangulo ay napakataas. Ang babae na pipili niya bilang manugang na babae, dapat talagang espesyal. Sa mga susunod na araw, lahat ay imbitado sa hotel ng Bituin para sa batang Panginoon namin, birthday banquet. Kaya, ako mismo ang magpapakilala sa'yo, sa tagapangulo. Kaya magpapasalamat kami ng maaga, Ginoong Cruz. Hanggang sa muli. Ginoong Vance, kamakailan, ang conglomerate Zenith, nakikipag-usap sa amin tungkol sa acquisition. Ang birthday banquet na ito, ay imbitado rin ang lahat ng mga kilalang pamilya. Nagtataka ako sino ang batang Panginoon ng pamilya Vance, talaga. Malapit na nating malaman. Pasok tayo. Sige. Excuse me, ikaw ba, Liam? Oo, ako yan. Sorry, sinabi sa amin. Hindi ka pinapapasok. Bakit? Ako ang nagutos sa kanila. Liam. Alam kong sa okasyong, ganito kalaki, talagang darating ka. Gaya ng inaasahan ko. Siyempre, ngayon ang birthday banquet para sa batang Panginoon ng pamilya Vance. Ang batang Panginoon ng pamilya Vance ay nagnegosyo sa lungsod ng liwanag ng ilang taon. Pero hindi pa siya nagpakita sa publiko bilang miyembro ng pamilya. Ngayon ang unang pagkakataon. Malamang may mga taong gustong samantalahin ito para makalapit sa pamilya Vance. Makinig kayong dalawa. Kung walang utos mula sa akin, walang dapat papasukin. Opo, Binibining Reed. Ginoong Vance, ano ang gagawin natin? Ito ang hotel ng Bituin. Ari ng conglomerate Zenith. Nagmamagaling ka rito. Para saan? Ano ang kinalaman mo? Sa anong karapatan? Bakit nila dapat sundin ang utos mo? Sa anong karapatan? Dahil dito. Ano ito? Sertipiko ng kasal. Para sa iyo ang sertipikong ito ng kasal, hindi para sa akin. Sinasabi mo bang para sa iyo? Ang sertipikong ito ng kasal ay personal na inihatid sa akin ng mga tauhan ni Tagapangulo Vance. Ako ang manugang na babae ni Tagapangulo Vance at ang batang ginang ng pamilya Vance. Hindi ba dapat aking sundin? Ano ba? Paano nakakuha ang tatay ko ng sertipiko ng kasal? Liam, sa totoo lang, dapat magpasalamat ako sa iyo. Kung hindi dahil sa iyo noon, sa pagtanggi mong magpatawad sa akin, hindi ako magiging ang manugang na babae ng pamilya Vance. Ngayon, alam mo na kung paano baliktad ang sitwasyon, hindi ba? Ikaw, Liam Vance, ay tagapagtatag lang ng isang maliit na kumpanya. Pero ang anak ko, buong conglomerate Zenith, ang sumusuporta sa kanya. Narinig ko na ang conglomerate Zenith ay malapit na makuha ang Grupo Luminaire. Sinong mag-aakala? Ang pamilya Vance ay gagawin ito para lang ipagtanggol ako. Isipin mo lang, ang lugar ko sa pamilya Vance ngayon. Ipagtanggol ka. Nakita mo na ba kahit minsan ang batang Panginoon ng pamilya Vance? Alam mo ba ang itsura niya? Siya ay isang batang Panginoon na pinalaki at spoiled. Bihira siyang magpakita. Ang ganitong uri ng mataas na estado ay hindi mo maaasahang makamtan. Narinig mo, Liam, ang kahabag-habag mong pagmamataas ay nawala na. Ang nobyo ko ay ang batang Panginoon ng pamilya Vance. Kumpara sa iyo, mas magaling siya ng 1,000 beses. Parang hindi ka pa natuto sa mga pagkakamali mo. Ang yabang ng mukha mo ngayon ay eksaktong katulad ng sa komperensya noon. Ano ang ibig mong sabihin? Paano kung ang batang Panginoon na pinag-uusapan ninyong lahat ay ako? Ano? Ikaw ang batang Panginoon ng pamilya Vance. Stella, huwag kang makinig sa kalokohan niya. Masyadong maginhawa yan. Ang pamilya Vance, ang numero unong mayaman at piling pamilya. Ang mga anak na pinalaki ni Tagapangulo Vance ay dapat may pambihirang kagandahang asal. Hindi sila magmumukhang katulad niya. Eksakto. Anong klaseng mayamang tagapagmana ang nagtatrabaho bilang sales agent? Ang isang mayamang tagapagmana ay dapat nagmamaneho ng mamahaling kotse, nakatira sa mga mansyon, at nag-equestrian at nag-go-golf. Hindi siya magiging katulad niya na nahihirapan sa isang startup. Ikaw, Liam Vance, muntik mo na naman akong lokohin. Pagkatapos ng lahat ng yun, sinusubukan mo pa rin akong day-in. Day-in ka? Sigurado ka ba? Tigilan mo na yan. Akala mo ba talaga, ako si Stella Reed, ay isang pushover? Ano pang hinihintay ninyo? Palabasin ninyo sila, ngayon din. Arya, marunong ka pala ng martial arts? Nagsanay ako ng karate. Marunong siyang konting labanan. Sa kasamaang palad, walang kwenta yan. Teritoryo ko ito. Ako ang may hawak ng kapangyarihan dito. Kapag sinabi kong lumabas ka, lalabas ka. Gusto mo akong palabasin?
Kailangan mo ng kakayahan para gawin yan. Tatay, nasa pasukan ako ng banquet hall. Pinipigilan ako ng mga tao mo na makapasok. Baka hindi ako makapasok ngayon. Ano? May naglakas loob na humarang sa aking anak. Ang lakas ng loob nila. Maghintay ka lang. Padadalhan ko agad ng tao. Tingnan natin kung sino yan. Gusto ba nilang mamatay? Naglakas loob silang harangan ang anak ko. Ginoong Vance, kanino ka nakikipag-usap? Si tatay ko. Tatay mo. Sino siya? Si Howard Vance ang tatay ko. Liam, ang galing mong magsinungaling. Ang tatay mo ay si Howard Vance. Alam mo ba kung sino si Howard Vance? Galing siya sa Conglomerate Senate, ang tagapangulo. Huwag mong isipin na dahil lang pareho kayo ng apelyido ng tagapangulo, pareho kayo ng apelyido, ay pwede ka nang mag-claim na kamag-anak mo siya. Liam, ang lala ng kapal ng mukha mo. Hindi ka panipaniwala. Kahit ano na lang ang sinasabi mo. Sa tingin mo maniniwala ako dyan. Ano ba ang gusto mo? Sabi ko, ang salo-salo ngayong araw na ito. Huwag ka nang umasang makakapasok. Sinabihan na kitang umalis kanina, pero hindi ka umalis. Kaya kailangan kong gumamit ng puwersahang paraan. Eksakto. Sino mang sumalungat sa anak ko? Magdudusa sila ng husto. Sugurin ninyo sila. Tingnan natin, sinong may lakas ng loob na gumalaw. Ayos ka lang ba? Ikaw na naman. Anong ginagawa mo rito? Ngayon ay ang birthday banquet ng batang Panginoon ng pamilya Vance. Lahat ng mataas na lipunan ng lungsod ng liwanag ay nakatanggap ng imbitasyon, at si Liam, lalo na, ay ang pangunahing business partner ng Grupo Vanguard. Hindi mo siya nirerespeto. Paano kami makakatangging manood lang? Grupo Vanguard. Sino ka ba talaga? Ang lakas ng loob mo. Magpakita ng ganyang kayabangan sa harap namin? Hindi mo pa alam? Ang aming Stella, alam mo ba, ay malapit ng maging batang ginang ng pamilya Vance. Ang dalawang kumpanya ninyong pinagsama ay hindi man lang kayang pantayan ang pamilya Vance. Ibig mong sabihin, si Stella ay ikakasal sa batang Panginoon ng pamilya Vance. Eksakto, ang batang Panginoon ng pamilya Vance ay malapit nang pakasalan ng kapatid kong babae. Ang pagtutol sa amin ay pagtutol sa pamilya Vance. Ang pagharap sa ilang tulad ninyo ay napakadali lang. Hindi maaari. Totoo ba ang sinasabi nila? Katarantaduhan lang ang sinasabi nila. Huwag kang maniwala sa kanila. Mayroon akong sertipiko ng kasal na sulat kamay ni tagapangulo Vance. May lakas ka pa bang magduda? Stella, paalisin mo na sila ngayon din. Mukhang, sawa ka na sa buhay. Hulihin sila. Tigil! Hoy, kayo, anong ginagawa ninyo rito? Tumawag lang ang tagapangulo. Sabi niya'y nagkakagulo kayo sa pasukan. Makinig kayo. Ang salo-salo ngayong araw ay napakahalaga para sa imahin ng aming batang Panginoon. Kayo, umalis na kayo. Ikaw, ang manager ng hotel ng Bituin, tama ba? Ang anak kong babae ay ang manugang na babae ni tagapangulo Vance. Personal na pinili, ang mga taong ito ang nagkakagulo sa pasukan. Tingnan ninyo, paano ito dapat asikasuhin? Inimbita kami. Mayroon kaming imbitasyon. Hindi kami nagkakagulo gaya ng sinasabi nila. Personal na piniling manugang na babae ni tagapangulo Vance? Hindi ko pa narinig yan. Gumagawa ka lang ba ng kwento? Nanay, may ebidensya tayo. Ipakita mo sa kanya. Talagang kay tagapangulo Vance nga, ang personal na tatak. Kaya talagang ang batang ginang nga. Binibining Reed. Paumanhin, paumanhin. Naalala mo pa palang ako ang batang ginang ninyo. Ngayon, gusto kong palayasin mo silang lahat. Kaya mo ba yan? Binibining Reed. Ang tagapangulo ay tumawag lang kung lalala pa ito. Magkakaproblema talaga. Malaking problema. Hayaan mo na, Stella. Malapit ka na maging bahagi ng pamilya Vance. Maaari natin silang asikasuhin mamaya. Kung magagalit si tagapangulo Vance, hindi maganda ang mangyayari. Totoo yan. Paglalagpasin ko kayo ngayon. Tara na. Oo, sige. Halika. Ingat. Liam. Si Stella ay maaaring talagang ang manugang na babae ng pamilya Vance. Kung gagamitin niya ang impluensya ng pamilya Vance para pahinain ang ating dalawang kumpanya, baka hindi natin ito matiis. Huwag kang mag-alala. Hindi siya magtatagumpay. Tingnan mo. At binibining Reed, nasisiyahan ka ba? Ha ha ha. Hindi masama, Manager Young. Magaling ang ginawa mo. Mamaya, kapag nasa harap na ako ni Ginoong Vance, magsasabi ako ng mabuti tungkol sa iyo. Makakatanggap ka ng iyong bahagi ng benepisyo. Kung ganun, salamat, Binibining Reed. Babalik na ako sa trabaho. Manager Young, sino ba yung tatlong iyon? Si Binibining Reed ba ang tinutukoy mo? Yung babae, Ang pinili mismo ni tagapangulo Vance. bilang kanyang manugang na babae. Sige, magpanggap ka sa kanya.
Binibining Reed, narinig ko kay Manager Yaong na ikaw ang personal na piniling manugang ni Tagapangulo Vance. Tama, ang kapatid kong si Stella Reed ay ikakasal na sa batang Panginoon Vance. Nakita naming lumapit kayo at napakabihira ng inyong aura. Binibining Reed, ngayon ay kaarawan ni Ginoong Vance. Maaari ba naming ipagkatiwala sa inyo ang pagpapakilala sa amin? Hindi pa namin nakikilala si Ginoong Vance. Sige, depende yan sa inyong pagganap. Ginoong Vance, Tingnan mo. Hindi siya magyayabang ng matagal. Binibining Reed, ang card na ito ay may 10 milyong piso. Mangyaring tanggapin ito. Binibining Reed, ito ang aking bagong sports car. Kung hindi mo ikinababahala, mangyaring subukan mong i-drive. Binibining Reed, ito ang susi ng aking bilya. Ikaw at ang iyong pamilya ay malugod na inaanyayahan na tumira anumang oras. Ay naku, mas mapagbigay ang mga taong ito kaysa kay Ginoong Zen noong nakaraan. Stella, sinusundan pa rin tayo. Liam, oh Liam. Binabagabag mo ako. Halika na, tingnan natin. Oh, ingat. Oh, Liam, ang swerte mo talaga sa mga babae ha, at dalawang magaganda. Pupunasan ang damit mo. kayong dalawang babae. Seryoso, maganda kayong dalawa. Pero hindi masyadong matalino. Bakit mo siya ipinagtatanggol? Stella, ano ang ginagawa mo? Sinabi ko na sa iyo sa pintuan, hindi ka dapat narito. Bigyan kita ng 1 minuto para umalis ka rito. Ngayon, Paano kung tumanggi ako? Liam. Alam mo ba, nasa kasalukuyang estado ko. Mayroon ako ng 10,000 paraan para sirain ka. Talaga? Kung hindi lang, dahil sa respeto sa Ginoong Vance, naipatapon ko na sana ka. Stella, humingi ng tawad sa akin ngayon. Kung hindi ko bibigyan ka ng pagkakataong magsisi. Gusto mo bang mamatay? Anong lakas ng loob mong basain ang kapatid ko? Anong lakas ng loob mong saktan ang anak ko? Nay, ayos ka lang ba? Liam, anong gusto mong gawin ng sekretarya mo? Anong lakas ng loob mong saktan ng nanay at kapatid ko? Si Binibining Bell na ngayon ang pangulo ng Grupo Luminaire. Hindi sekretarya, kundi isa kong kaibigan. Ituring mo itong paunang tikim sa mga parating. Kung magkakagulo ka pa sa akin, hindi mo kakayanin ng mga kahihinatnan. Ikaw. Hoy, sino ba ang akala nitong lalaking to? Ang yabang-yabang. Eksakto, kung hindi mo lang alam, akala mo siya ang pinakaparangal na panauhin. Ito ang batang ginang ng pamilya Vance. Anong lakas ng loob niyang saktan ng pamilya ni Binibining Reed? Gusto niyang mamatay. Binibining Reed, sabihin mo lang ang salita, at kaming lahat dito, ang magpapaalala sa kanya sa kanyang lugar. Liam, ang mga taong nasa likod ko, lahat sila ay galing sa mga kilalang pamilya. Mas mabuti pang humingi ka ng tawad sa akin ngayon din. Kung hindi, sisiguraduhin kong ang grupo Luminaire mo ay tuluyang babagsak. Liam, mukhang hindi sila nagbibiro. Sa tingin mo kaya mo yan? Ay nako, sa wakas, may nakaisip din. Sayang naman, ang grupo Vanguard mo ay kakapirma lang ng kasunduan sa grupo Luminaire at malapit nang mapunit yun. Stella. Lampas ka na sa limitasyon mo. Hoy, Bakit nandito si Liu Soton? Nanay, ang gago, na yon ay iniwan tayo ng tayo'y desperado, at iniwan niya ang kapatid ko. Hindi pa nga natin siya napapatawad, at may mukha pa siyang magpakita dito. Leo, bakit ka nandito? nandito ako para iligtas ka. Iligtas ako. Ano ba ang pinagsasabi mo? Ang pamilya mo ay gumawa ng malaking gulo. Hindi mo nga alam kung sino ang inaway mo, at nag-iingay ka pa rin? May inawi kami. Sino? Siyempre, ininsulto ninyo ang batang Panginoon ng pamilya Vance. Ngayon ay ang birthday banquet ng pamilya Vance. At nag-iingay ka pa rin dito, hindi mo nga malalaman. Nakita mo na si Ginoong Vance? Nasaan siya? Saan? Gwapo ba siya? Mataba ba o payat? Sige na, sabihin mo sa akin. Ikaw na nagsasabi na ikaw ang batang ginang ng pamilya Vance. Malayo, pero nasa harap mo lang. Wala kang kaalam-alam. Ibig mong sabihin, ang batang Panginoon ng pamilya Vance ay narito sa ating piling. Saan? Ituro mo sa akin. Ginoong Vance. Pakiusap, maawa kayo sa aking pamilya. Liam, hindi ba galing sa korporasyon Satan ang lalaking iyon? Bakit siya napakarespeto sa iyo? Kahit Leo alam kung kailan umurong, hindi tulad ng mga tanga ninyo. Sinasad mo ba na ang batang Panginoon ng pamilya Vance ay Liam? Tama. Ako ang nakasakit sa Ginoong Vance, at nadamay ang buong pamilya ko. Kasama ko, ngayon.
Sa wakas may pagkakataon ako para humingi ng tawad sa Ginoong Vance. Ginoong Vance, bulag ako noon. Kaya ngayon, taos puso akong humihingi ng tawad sa iyo. Sabihin mo lang. At ibibigay ko lahat ng shares ng aming pamilya sa Korporasyon Soten. Ano ang nangyayari? Hindi siya talaga ang batang Panginoon ng pamilya Vance, di ba? Tapos sinagot natin siya ng harapan. Kaya nasaktan na natin siya. Kung totoo iyon, ang mga negosyo ng aming pamilya ay talagang malalagot. Stella, ano ang gagawin natin? Magsalita ka, bilis. Stella, huwag mong hayaan ang lahat na paniwalaan ang kalokohan ni Leo. Kung hindi, tayo ang magbabayad. Tumahimik kayong lahat. Huwag kayong maniwala kahit isang salita mula sa basurang ito. Talagang binayaran siya ni Liam. Pero mayroon ako. Ang sertipiko ng kasal na personal na pinirmahan ng tagapangulo Vance. Ang pangalan, ang tatak, parehong tumutugma. At ang mismong sertipiko ay mula sa Donovan Cross, ang pinakamayamang tao sa lungsod ng liwanag, at siya mismo ang nagbigay sa akin. Kung ikaw ang batang Panginoon ng pamilya Vance, sino ako? Well, ito ay, ano nang nangyayari rito? Sino ang nagsasabi ng totoo? May sertipiko ng kasal si Binibining Reed bilang matibay na ebidensya at si Manager Young mismo ang nagkumpirma sa kanyang pagkakakilanlan, hindi ba? Kaya hindi siya nagsisinungaling. Tama, nagkataon lang na ang apelyido ng lalaking iyon ay Vance. Mga salita lang iyan, HMPH, hindi iyon patunay ng kahit ano. Leo, tinutulungan mo talagang magsinungaling si Liam. Sa lahat, dapat bulag ako nang ipares kita kay Stella. Leo, akala ko talaga totoong kaibigan kita. Nagkamali talaga ako sa'yo. Eksakto. Sa isang lalaki na lang ang puso ko ngayon, ang batang Panginoon ng pamilya Vance. Siya lang. Siya ang perpektong kapareha ko. Hindi iyang impostor na si Liam. Sige. So determinado kayong lahat na tahakin ang landas na ito, ha? Wala na akong magagawa. Ginoong Vance, tingnan mo. Naiintindihan ko ang ibig mong sabihin. Kahit niloko mo ako, salamat sa iyo. Nakita ko kung sino talaga si Stella. Hahayaan ko na lang ang iyong pamilyang Soten. Maaari ka nang umalis. Salamat, Ginoong Vance. Aalis na ako. Stella, kung alam mo lang na si Liam, ang batang Panginoon ng pamilya Vance, iniisip ko kung ano ang mararamdaman mo. Liam, ngayong wala na ang mga iba. Panahon na para pag-usapan natin ang narito sa pagitan natin, tama ba? Ano ang tinutukoy mo? Sinaktan mo lang ako at hinampas mo pa ang nanay ko. Nakalimutan mo na ba yon? Dahil sa inyo yon nangyari. Stella, kailangan natin silang turuan ng leksyon. Kung hindi, iisipin nilang wala tayong magagawa sa kanila. Liam, pinipilit mo akong kumilos. Bilang manugang na babae, ni Tagapangulo Vance, ipinahahayag ko na sino mang magtatanggal ng pakikipagtulungan sa Grupo Luminaire ay magiging aking kakampi. Kapag napangasawa ko na ang batang Panginoon ng pamilya Vance, lahat kayo ay makikinabang. Ang grupo Windrider ay nasa ilalim ng iyong utos, Binibining Reed. Ang aking conglomerate Innovest ay handang sumunod sa iyo, Binibining Reed. Ang aking Winland International ay handang sumali sa iyong pangkat, Binibining Reed. Liam, ang pagiging tagapagtatag ng Grupo Luminaire ang laging ipinagmamalaki at ikinagagalak mo, di ba? Kung ganoon, papanoorin kitang wasakin ito sa harap ng iyong mga mata. Inuutusan ko kayong lahat na simulan ang pag-atake sa Grupo Luminaire kaagad. Gagawin kong ganap na mabangkarote ang Grupo Luminaire. Opo. Ginoong Vance, may problema tayo. Ang website natin ay sadyang inatake. Lahat ng order ay sadyang kinansela. Hindi makumpleto ng mga customer ang kanilang order na nagresulta sa halos $1 milyong na pagkawala. Liam, malala ito. Ang supplier para sa ating joint project ay nag-atras sa huling minuto. Ngayon kulang tayo sa mga parts at hindi makapaghatid ng order sa tamang oras. At ngayon, ang mga tao ay, sa social media, ginagawa itong malaking issue. Hindi ko inasahan. Nasa ganoong maikling panahon, makakagawa ka ng lahat ng ito. Talagang magaling kayong lahat. Ngayon nakikita mo ang kaya kong gawin. Ngayon, ang Grupo Luminaire ay dapat magbagsak. Walang makakapigil. Stella, huwag kang magpakampante. Ang Grupo Luminaire natin, brand image, ay laging mataas ang tingin ng publiko kung maayos natin itong haharapin. Hindi tayo dapat matalo. Ginoong Vance, malala, sa ngayon, ang opisyal na blog natin ay puno ng troll na nagkakalat ng masamang chismis. Ang celebrity endorsement na nakuha natin ay kinansela rin. Ang stock price natin ay naapektuhan rin at patuloy na bumababa. Ayos lang. May plano ako. Ano ang masasabi mo sa katotohanan? Ang brand image mo ay nasira rin. Ngayon tingnan natin kung paano mo ito ibabalik. Ganoon ba? Ano kung ako, ang endorser ng Grupo Luminar? Mukha siyang pamilyar.
Isa siyang pop superstar. Renee, ang pangatlong anak na babae ng pamilya Vance. Talagang narito siya para sa kaarawan ng kanyang kapatid. Stella, ang pangatlong anak na babae ng pamilya Vance. Hindi ba siya ang manugang mo? Pumunta ka roon at batiin mo siya. Bilisan mo. Renee, narito ka na. Ikaw, hindi ba ikaw si Stella Reed? Kilala mo ako, Renee. Ako si Stella Reed, ang nobya ni Ginoong Vance. Liam, anong klaseng laro ang nilalaro mo ngayon? Narinig ko lang na tina-target mo ang Grupo Luminar. Ano ang nangyayari? Tamang-tama ang pagdating mo, Renee. Ang tagapagtatag ng Grupo Luminaire, si Liam Vance. Paulit-ulit siyang nagdadala ng mga tao para guluhin ako. Pinagbuhatan pa niya ng kamay ang kapatid ko at ang nanay ko. Paano ko naman maaaring hayaan lang na maapi ang pamilya ko? Kaya, pinapanta ko ang mga tao para atakihin ang Grupo Luminaire. Sirain ang kanilang brand image. Kanselahin ang mga celebrity endorsements, di ba? Well, paano kung ako na lang ang mag-endorse sa Grupo Luminar? Renee, ano ang ibig sabihin niyan? Bakit mo ako sinuntok, Renee? Huwag mo akong tawaging kapatid. Hindi ka karapat-dapat maging manugang ko. Alam na alam ko ang nasa isip mo. Tigilan mo ang pag-aarte sa harap ko. Lumapit ka rito. Ano ang nangyayari? Sandali, hindi ba dapat naghiwalay na kayong dalawa? Bakit niya ako tinawag na pangatlong kapatid? Tanong mo sa tatay tungkol doon. Mayroon siya, ang sertipiko ng kasal ng tatay. Sertipiko ng kasal? Totoo iyan. Pero, Iyon ay bago kayong dalawa. Nagkatuluyan. Malaking maling pagkaunawa ito. Ano ang gagawin mo tungkol dito? Ang kasinungalingan ay hindi magiging katotohanan. Huwag kang mag-alala. Saan ang Victoria at Sofia? Hindi ba birthday mo ngayon? Malapit na silang dumating. Binibining Reed. Hindi ba ikaw ang manugang na babae ng pamilya Vance? Bakit ang pangatlong anak na babae ng pamilya Vance hindi nagpapakita ng respeto sa iyo? eksakto. Pinagharap-harapan ka pa niya. Hindi ka nagsisinungaling sa amin, di ba? Lahat, huwag magkamali, huwag magkaroon ng maling ideya. Ang pangatlong anak na babae ng pamilya Vance, siya. Siya ay ipinanganak sa mayaman at piling pamilya. Normal lang para sa kanya na magkaroon ng kaunting init ng ulo. Talagang normal. Lahat iyon ay kasalanan ni Liam. Siya ang dahilan kung bakit ako naging bastos sa harap ni Renee. At ginawa siyang malungkot. Ah, nakikita ko. Pero ngayon ang pangatlong anak na babae ng pamilya Vance ay personal na sumasangkot para endorsahan ang Grupo Luminar. Dapat pa ba tayo labanan ng Grupo Luminar? Stella, ang Liam kanina, nasira tayo. Sa pagkakataon nito, talagang hindi tayo dapat magpahintulot sa kanya ng madali. Siyempre hindi. Ang endorsement ng celebrity ay maaaring mapalitan. Pero kung ang pagkakagawa ng relo ay napamayaman o nasabutahe, paano mo ito aayusin? Ginoong Vance, may malaking problema tayo. Sabi ni Stella, sasabutahin niya ang paggawa ng relo natin. Ano? Para sa isang brand ng relo, ang pinakamahalaga ay ang sariling disenyo ng mekanismo nito. Kapag nailik ang disenyo, mawawala ang natatanging halaga ng brand. At kapag nangyari iyon, ang Grupo Luminaire mo ay walang pagkakataon. Stella, binabalaan ko kayo, pumatras kayo. Liam, anong lakas ng loob mo para kausapin ako? Kung hindi dahil sa iyo, ako ba ay nagalit sa pangatlong kapatid mo, Renee? Kapatid mo, wala kang karapatan para tawagan siya ng ganon. Ang kapatid ko ay ang manugang na babae ng pangatlong batang ginang. Ang pangatlong batang ginang ay hindi kapatid ng kapatid ko, kaya siya ba ay kapatid mo? Lahat kayo, patuloy na tumutulong sa kanya sa mga gawaing marumi? Ang binibining Reed ay ang manugang na babae ng pamilya Vance. Nangako siya na kapag ibagsak namin ang Grupo Luminar, makakakuha kami ng bahagi. Liam, huwag mo na subukan. May tao na akong nag-hack sa mga computer ng departamento ng disenyo ng kumpanya mo. Malapit na, lahat ng pinagpagiran mo ay mawawala sa isang iglap. Tignan natin, sino ang makakasagip sa iyo ngayon? Paano ako? Sapat ba ako para sagipin siya? Ito si, ang pangalawang anak na babae ng pamilya Vance, Sophia Vance. Si Sophia ay isang top watch designer. Paano niya nagawa yun? Nandito rin siya para tulungan tayo. Sige na, Liam, masyado kang nag-iisip ng mataas para sa sarili mo. Ang nangyari sa pangatlong kapatid mo kanina ay aksidente lang. Ang pangalawang kapatid mo ay wala sa liga mo. Stella, bilisan mo. Magmano ka sa iyong pangalawang ate. Sophia, ikaw. Anong ginagawa mo, Sophia? Bawat salitang sinabi mo. Malinaw kong narinig lahat. Hindi ba't sinusubukan mong nakawin ang disenyo ng mekanismo ng Grupo Luminaire?
at give-a ng Grupo Luminaire. Kung gayon, ako mismo ang mamumuno sa team. At magsisilbing lead watch designer ng Grupo Luminaire. Gusto kong makita kung sino ang sasabak sa aking mga disenyo. Ikaw, sumama ka sa akin. Pamaram pa rin. Sofia, ang galing mo. Yung sampal kanina, ang linis at determinado. Ang pangatlong kapatid mo ay tumawag lang sa akin at sinabi sa akin ang nangyari dito. Itong si Stella Reed. Ang lakas ng loob niyang magpanggap bilang miyembro ng pamilya Vance. Nandito siya. Nagmamagaling. Hindi mo ba siya papatulan? Naipaliwanag ko na ang aking pagkakakilanlan. Pero hindi sila naniniwala sa akin. Gayunpaman, mas gusto kong makita ang mukha ni Stella kapag nalaman niya ang katotohanan. Binibining Reed. At ang pangalawang anak na babae ng pamilya Vance. Ang ugali niya sa'yo ay parehong napakasama. Sa tingin ko, hindi ka talaga manugang na babae ng pamilya Vance. Nagkakasabuat ba kayong lahat para lokohin kami? Ano nang gagawin natin, Stella? Wala nang naniniwala sa sinasabi natin. Kailangan mong mag-isip ng paraan, bilisan mo. Hayaan mo akong mag-isip. Ayun na, nasakin ang numero ng pinakamayamang tao sa lungsod ng liwanag, si Donovan Cruz. Tatawagan ko siya ngayon din. Hello, Ginoong Cruz. Oo, nasa banquet hall ako. Pwede ka bang pumunta rito? Ayos, maghihintay ako. Liam, kilala mo ang pangalawang anak? Kapatid ko siya. Ginoong Vance, totoo ba yan? Ang dalawang binibining ito ay parehong kapatid mo. Imposible yan. Kasintahan ko si Liam. Magkasama kami ng ilang taon. Kung siya nga ang batang Panginoon ng pamilya Vance, paano ko hindi malalaman yun? Marami kang hindi alam, napakarami. Sa isang lugar na tulad nito, hindi ka nababagay dito. Arya, ilabas mo siya rito. Mga bodyguard. Hoy, Tulungan niyo kami. Sayang lang ang hirap mo. Ang pag-aangkin niyang siya ay manugang na babae ng pamilya Vance, ay pawang kasinungalingan. Sa tingin mo ba talagang isa sa peligro nila ang sarili nila, para sa kanya? Dalhin niyo sila palayo. Sinong may lakas ng loob, na hawakan ng batang ginang ng pamilya Vance? nako, Ginoong Cruz, narito ka na rin. Hindi sila naniniwala sa akin. Kanina lang, muntik na nila akong itinapon palabas. Ginoong Cross, kailangan mo kaming suportahan. Nakuha nga nilang dalhin si Ginoong Cruz dito. Si Ginoong Cruz ang pinakamayamang tao sa lungsod ng liwanag, at ang pinuno ng conglomerate Zenith, ang namamahala dito sa lungsod ng liwanag. Mukhang malapit siya kay Stella, hindi ba? Sinusubukan mo bang paalisan ang batang ginang ng pamilya Vance? Ang batang ginang. Mukhang ikaw nga ang nagbigay sa kanya ng sertipiko ng kasal na iyon. Tama, personal akong inutusan ni Tagapangulo Vance na gawin yon. Kaya ang pagkakakilanlan ni Binibining Reed ay hindi mapag-aalinlanganan. Kaya siya nga talaga ang manugang na babae ng pamilya Vance. Pero, ang pangalawa at pangatlong mga binibini ay hindi masyadong magiliw. Binibining Reed. Narinig kong narito ang mga binibini. Ginoong Cross, huwag mong pakinggan ang kalokohan nila. Ang mga binibini, unang pagkikita pa lang nila sa aming Stella, kaya hindi sila masyadong mabait. Kapag ikinasal na sila, sa hinaharap, ang dalawang iyon ay magiging parang sariling mga kapatid na babae ni Stella. Tiyak na lalapit ang loob nila sa isa't isa. Tama, Ginoong Cross. Ang mga taong ito ngayon ay inaapi ako. Walang respeto sila sa pamilya Vance. Ano sa palagay mo? Ang kapal ng mukha mo, ikaw ba ang nagpahiya sa batang ginang ng pamilya Vance sa harap ng publiko? Ngayon, lumuhad ka at humingi ka ng tawad ngayon din. Ano sinabi mo? Sinabi mo na dapat lumuhad ako at humingi ng tawad sa kanya? Ano? Dahil sa estado ni Binibining Reed, sa pamilya Vance, kakaunti lang ang nangahas na mang-away sa kanya. Ano ba ang tingin mo sa sarili mo? Tandaan mo ito. Sila ang nagsimula, sila ang mali, wala akong pakialam sa iyon. Ang alam ko lang, ikaw ang hamiya sa Binibining Reed, sa harap ng publiko, kaya dapat lumuhad ka at humingi ng tawad. Kung hindi siya pumayag, mananatili kang nakaluhod. Ang taong katulad mo, hindi makilala ang tama sa mali, at baligtad ang puti sa itim. Paano mo naging ang pinakamayamang tao sa lungsod ng liwanag? Paano mo naging ang pinuno ng operasyon ng conglomerate Zenith HS sa lungsod ng liwanag? Ha ha ha. Ayaw mo? Kung ganun, Manager Young, ipakita mo sa kanya ang sistema dito. Sakmalin siya. Ano ginagawa ninyo? Nakatayo lang, ipagtanggol ang Ginoong Vance.
Sandali. Mga tao kayo, wala kayong delikadesa. Nanggulo kayo sa pintuan kanina, naalarma na ang tagapangulo. Ngayon, dinala mo pa ito sa bulwagan. Magbabayad kayo para dito. Manager Young, tama? Alam mo ba kung bakit ang insidente sa pintuan ng bulwagan? Nag-alarma sa tagapangulo? Ano ibig mong sabihin? Nang mangyari iyon, ang tagapangulo ay may tumawag. Ako ang tumawag. Ano, may numero ka ng tagapangulo? Ikaw at ang tagapangulo, ano ang relasyon mo sa tagapangulo? Siya ang aking biyenan na lalaki, si Ginoong Vance. Stella, anong ginagawa mo? Alam ko na mula pa noong una, na mag-iisip ka ng dahilan na ito, gaya nga ng inaasahan ko. Binibining Reed, ano ito? Ginoong Cruz, ang taong ito, dahil lang siya ay isang Vance, ay patuloy na nagpapanggap bilang ang batang Panginoon ng pamilya Vance. Dapat siyang parusahan ng husto, para maging halimbawa. Binibining Reed, totoo ba ang sinasabi mo? Ang pagkakakilanlan niya bilang manugang na babae ng pamilya Vance ay ganap na peke. Ano sa palagay mo? Kalokohan. Ako mismo ang humawak sa bagay na ito. Paano ito magiging peke? Ngunit ikaw, patuloy kang nagtatanong tungkol sa pagkakakilanlan ni Binibining Reed dito. Sa palagay ko ay may masamang balak ka. Sinasadya mong gumawa ng gulo dito. Manager Young, baliin mo muna ang kanyang braso. Sige po. Hoy! Nakikita mo? Ang pinakamayamang tao sa lungsod ng liwanag ang maasahan. Pagdating niya, agad na naayos ang sitwasyon. Well, ang pinakamayamang tao sa lungsod ng liwanag ay mapagkakatiwala ang kakampi ng pamilya Vance. Siyempre, kaya niyang ayusin ito. Ginoong Cruz, maayos ang paghawak mo dito. Mamaya, sisiguraduhin kong purihin ka, kay Tagapangulo Vance. Salamat, Binibining Reed. Ano pang hinihintay mo? Gawin mo na. Opo. Hoy, Donovan Cross, hayaan mong sabihin ko sa'yo, ang tatay ko ay si Howard Vance. Kung may mangyari sa akin, hindi ka niya palalampasin. Tama na ang salita. Gawin mo na. Ay! Tigil! Tigil! Liam, Parang kilala kita. ipagkalat mo. Simula ngayon, ang mga pamilya Kao at Su ay ipinagbabawal na pumasok sa hotel ng buwan at bukal. Siya. Siya ang panganay na anak na babae ng pamilya Vance. Okay lang ba? Victoria, muntik na mabali ang braso ko. Ipaliwanag mo ito sa akin. Ano ba ginagawa ninyo kanina? Binibining Vance. Ang loko-loko. Siya'y walang respeto sa Stella. Kaya balak ko sanang turuan siya. Manugang? Anong manugang? Ako, Victoria. Ako si Stella Reed. Noong huli tayong nagkita sa hotel ng buwan at bukal, naalala mo? Ikaw nga ang nag-aangkin na ikakasal sa batang Panginoon ng pamilya Vance. Hindi lang ako nag-aangkin. Mayroon ako ng sertipiko ng kasal ng pamilya Vance. Oo. Gusto mong ikasal sa kapatid ko? Pero kilala mo ba talaga ang kapatid ko? Walang nakalagay na pangalan sa sertipiko ng kasal. Hanggang ngayon, hindi ko alam ang tunay na pangalan ng batang Panginoon ng pamilya Vance. Sa totoo lang, nakilala mo na ang kapatid ko. Ang pangalan ng kapatid ko ay Liam Vance. Liam Vance ang batang Panginoon ng pamilya Vance. Eksakto. Ang kapatid mo ay si Liam. At siya rin iyon, ang batang Panginoon ng pamilya Vance. May problema ba? Ang lakas ng loob mong saktan ang kapatid ko. Ang tapang mo, sobra nga. Pakiusap, kahabagan niyo ako. Talagang hindi ko alam. Si Ginoong Vance pala siya. Ginoong Vance, nalinlang kaming lahat ng taong ito. Kaya nga kami nakagawa ng kalapastanganan sa batang Panginoon. Ginoo, pakiusap, kahabagan niyo ako. Ang tagal mo nang nagtatrabaho para sa pamilya Vance. Sa pamilya Vance, wala ka man lang pinakabatayang paghusga. Simula ngayon, tanggal ka na, Donovan. Ang tagal mo nang nakaupo bilang pinakamayamang tao sa lungsod ng liwanag. Bilang pinakamayamang tao, panahon na para may pumalit sa'yo. Binibining Vance, pakiusap, kahabagan niyo ako. Bigyan niyo ako ng isa pang pagkakataon. Binibining Vance. Teka, Binibining Vance. Hoy, 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 hoy. Batang Panginoong Vance, napakasama ng ugali namin kanina. Kasalanan lahat ito ng taong ito. Kami na ang bahalang magturo sa kanila para sa inyo. Tara na. Hoy! 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 Tapos na talaga tayo ngayon. Anong gulo? Anong gulo?
Ipinakikilala ang tagapangulo ng Conglomerate Senate, si Ginoong Howard Vance. Mahal, Tagapangulo Vance. Narito na si Tagapangulo Vance. Tama, Stella. Dapat mong puntahan si Tagapangulo Vance para linawin ito ngayon din. Ginoong Vance. Iligtas mo ako. Kailangan mo akong iligtas. Sino ka? Ako ang manugang na babae na personal mong pinili, si Stella Reed. Ano? Tingnan mo. Hindi ba ito ang sertipiko ng kasal na ibinigay mo sa akin? Ngayon, dumating ako partikular para dumalo sa handaan para sa kaarawan ng Batang Panginoon Vance. Pero ang panganay mong anak na babae, nang walang anumang dahilan, ay sinusubukang palayasin ako. Ginoong Vance, kailangan mong ipagtanggol ako. Victoria, anong nangyayari? Ginamit nila ang pangalan ng pamilya Vance para apihin ang aming Liam. Ako'y nagbibigay lang sa kanila ng sarili nilang gamot. Imposible yan. Hindi maaaring si Liam ang Batang Panginoon ng pamilya Vance. Kasama ko siya sa loob ng napakaraming taon. Kilalang kilala ko siya. Kung tunay nga siyang Batang Panginoon, alam ko na sana noon pa. Kung hindi siya, sino? Siya ang sarili kong kapatid. Paano ako magkakamali doon? Tatay. Totoo ba ang sinasabi nila? Si Liam ba ay talagang ang Batang Panginoon ng pamilya Vance? Totoo ba yan? Totoo. Lahat, hayaan niyo akong magpakilala ng isang tao. Ito ang aking bunso, si Liam Vance. Ngayon, ang handaan para sa kanyang kaarawan. Liam, masaya ba para sa'yo na lokohin ako ng ganyan? Ang akala ko, ordinaryong tao ka lang. Ang totoo pala, ikaw pala ang Batang Panginoon ng pamilya Vance. At ako naman, tanggang tanga, walang kamuwang-muwang, at nakakatawa sa'yo yun. Stella, masyado kang mataas ang tingin sa sarili mo. Alam mo ba? Na para sa'yo. Pinili kong mabuhay bilang isang ordinaryong tao. Handang-handa pa akong iwan ang yaman ng pamilya ko. Para sa'yo, itinayo ko ang Grupo Luminaire mula sa wala. Pero sa paningin mo, bukod sa pera at kapangyarihan, walang kabuluhan ng lahat ng pinagsamahan natin. Pinagsisisihan kong nakilala kita. Liam, nagkamali ako. Sobrang nagkamali ako. Hindi ko dapat binago ang isip ko. Hindi ko dapat nabulag ng kasakiman. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Pakiusap, isa pa lang. Sinusumpa kong magiging tapat ako sa'yo. Huli na para sa ganyan, Stella. Ang isang tulad mo, ay hindi karapat-dapat sa aking kapatawaran. Tatay, hindi ko kayang tingnan siya ngayon. Paalisin mo sila. Magandang gabi lahat. Ngayon, ipinagdiriwang natin ang kaarawan ng aking anak na si Liam. Maraming salamat sa inyong pagdating. Tulad ng alam ninyong lahat, ang aking anak na si Liam, sa kanyang sariling pagsisikap, ay itinatag ang Grupo Luminar. At naging isang leader na siya sa industriya. Iyon pa lang ay patunay na, talento at determinasyon niya. Kaya ngayon, inaanunsyo ko na ipinagkakatiwala ko ang buong kontrol sa Conglomerate Zenith sa aking anak. Anak, maligayang kaarawan, anak ko. Maligayang kaarawan, Liam. Salamat, tatay, mga ate. Liam, nasasanay ka na sa takbo ng mga bagay sa kumpanya. May plano ka ba sa susunod? Tatay, may dalawa akong kumpanyang tinitingnan ngayon. Ang isa ay isang pangunahing kumpanya ng AI, at ang isa pa ay isang tagagawa ng drone. Plano kong bilhin sila, at pagkatapos ay maglinang ng ilang talento sa teknolohiya. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Ang tinutukoy ko ay ang iyong pag-ibig. Ha? Ginoong Vance, noong nakaraan, may isang tao na nagutos sa akin na lihim na protektahan ang iyong kaligtasan at tumulong sa iyong karera. Hindi ko nalaman hanggang sa birthday party na ito na ang taong iyon ay si Tagapangulo Vance. Liam, nag-aalala ako sa iyo na nasa labas. Nag-iisa kang nahihirapan. Napakakayang ni Arya. At ang kanyang ugali ay bagay na bagay sa iyo. Ano sa palagay mo? Tatay, hindi mo pwedeng pilitin ang mga bagay na ito. Tatay, hindi lang ito ang opsyon ni Liam. Kumusta, Tagapangulo Vance? Ikaw si Serena Croft mula sa Grupo Vanguard. Opo, Tagapangulo Vance.
Magkaklase kami ni Liam noong high school, at ngayon ay madalas kaming magtulungan sa mga proyekto sa trabaho. Liam, may dalawang magagandang babae sa harap mo. Kaya, alin sa kanila ang iyong pipiliin? Well, pag-usapan natin yan mamaya. Bakit kayo napakasusunod? Dumadating lang kayo kapag sinabi ko.